Hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, ako ay nagbabalik, DJ Biboy Bibo para sa ating Bibi Time tungkol sa iyong biyanan na lagi kang pinag-iinitan. Sabi kay Joshua, may laman yung intro may paputok. Ang hirap, sinisipon ako mga yes friend, pero tuloy ang laban. At least, mahal ako ng aking biyanan. May biyanan. O alam mo na ha, ito yung safe space mo ngayon para okrayin ulit yung biyanan mo kahit sa isip man lang. Char! Tinolerate, pinag-away lalo, no? Pero alam mo, yes friend kong Bibi, kung feeling mo at obvious naman na hindi kayo okay ng biyanan mo, ng mother-in-law mo, ng father-in-law mo, o kahit nasabihin na natin yung mga in-laws mo. Minsan, naniniwala ako na depende rin talaga yan sa partner mo. Diba? Kung paano kanya ibibida, paano kanya ipipresenta ng tama sa mga magulang niya, di sana wala kang problema ngayon, diba? Kasi minsan, sila, parang yung mga partner natin, parang sapat na yung pinakilala ka, pero hanggang doon na lang yun. Parang hindi ka na binigyan ng time na, ito po si ganito ganyan, marunong po yung magluto. Natawa ako, parang pinapasok mo naman as parang resume yung Hindi, mabait po yan, relihiyosa, yung kahit pa lang ibuhatin ka niya, diba, yung pangalan mo sa pamilya niya, diba? Kasi at the end of the day, pamilya niya yun siya yung mas nakakakilala doon sa mga taong mahal niya, malapit sa kanya, nakatira sa farm. Sabi ni Kuya Joshua, wala palang ibang kakilala sa farm lang, tsaka si Teacher Rubeline. Kaya gusto kasi diba? Di sana hindi ka nagpapanggap na santa-santita kapag kaharap mo sila. At least, diba, alam ng pamilya niya kung sino ka talaga, diba? Kung saan yung pinagmulan mo, kung anong mga hilig mo, buti ka pa alam mo yan. Samantalang si char. Yung ka nila mag-talk, kaya Diyos mo kasi. Diba? I-tone down mo rin minsan, Bibi, kasi kaya nga nasabi ko kanina, after all, magulang yan ang taong mahal mo. Nauna silang magmahal, nag-aruga, kumalinga sa taong binamahal mo ngayon, diba? Nauna silang nakakilala dyan sa taong binamahal mo ngayon. Diba? Huwag ka nga, hindi porket pinapakitaan ka or sinisindak ka, magpapadala ka na rin agad. Siyempre, kailangan mo rin i-tone down yung sarili mo. Hindi porket galit sila, naiinis sila, maiinis ka na rin. Huwag ganon. Try mong kuhain yung loob nila kasi mas marami sila kumpara sa'yo. Wala kang laban dyan. Diba? Kung nahihirapan ka sa sitwasyon na pinalalagyan mo ngayon, diba, hindi ka okay sa mga in-laws mo, especially sa mother-in-law mo, for sure, mas nahihirapan yung partner mo na timbangin at balansehin yung setup ninyo, diba? Sino nga ba naman ang pipiliin niya? Yung magulang ba niya? Or ikaw na taong mahal niya, diba? So, mahirap din naman yun kung iisipin. Kaya alam nyo mga yes friend ko, Bibi, ang swerte-swerte ng mga hindi na ako nakakahinga ng maayos. Wait lang, sisigod lang ako Wait lang, give me 2 seconds. Okay na. Yung nasingot ko, nalunok ko. Dugyot. Diba? Ang swerte ng mga manugang na botong-boto sa kanila yung biyanan nila. Diba? Sobrang harmonious ng relationship nila sa mga in-laws nila. Ang turingan is magnanay at magtatay talaga. Diba? Sabi nga nila minsan, parang yung kakilala namin, mas mahal niya na yung manugang niya kumpara dun sa mismong anak niya. Diba, parang ang sweet pakinggan. Kung ako yung anak, tapos narinig ko yung nanay ko, ganun yung sinabi niya sa partner ko. Parang hindi ako magsiselos Parang matutuwa pa ako na, ay, ang galing naman, parang tanggap na tanggap ni mama or ni papa yung jowa ko. Diba? Parang ang sarap lang sa pakiramdam na kahit hindi na ikaw yung pinipili ng mismong magulang mo, at least mahal nila yung taong mahal mo. Diba? Kasi gano'n naman talaga dapat. Sadyang nagkakaroon lang tayo ng negative connotation na ang mga mother-in-law ay monster-in-law. Sino ba kasi nagpauso niyan? Diba? Feeling natin lagi silang kontra, pakialamera, intrimitina. Diba? Minsan, minamasama natin, akala natin laging silang nakikialam. Pero minsan, syempre, bilang magulang,
in-offer lang naman nila yung guidance na kaya nilang ibigay sa inyong dalawa since na napagdaanan na nila yan, di ba? At na-experience na nila at kayo papunta pa lang doon sa puntong magsisettle na kayong dalawa, di ba? So, hindi dapat ganun. Huwag dapat kalaban ang tingin mo sa iyong biyanan. At ikaw naman, biyanan, huwag mo ituring na aswang yung iyong manugang. Magiging nanay or tatay yan ng mga future apos mo, di ba? Ayaw mo naman siguro yung mga apo mo ang turing sa kanilang nanay or tatay ay aswang. No? At ayaw mo rin naman siguro na yung mga apo mo ang tingin sa'yo ay monster-in-law, di ba? Or monster grandma or grandpa. Kaya dapat yung mga dumarating na tao sa buhay natin, especially sa mga taong mahal natin, yung mga anak, yung mga jowa ng mga anak natin, ganyan, bagong jowa na magulang natin, kung meron man, tanggapin natin ang buo, di ba? I-welcome natin sa family as if kadugo talaga natin sila, di ba? Para masaya, para happy, di ba? Well, anyways, yes, friend kong Bibi, 3 oras na Bibi tayo mga ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo na barado ang ilong. Vivo ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. When I was young,